Nag-iipin na si Mika. Lahat na iginawa nila para mawala ang pagiging irritable ni Mika. Nakita na lang namin na meron na nakausling ngipin. Ngayon ko lang napansin na meron na palang tumutubo ng ngipin sa may bandang baba ng gums niya. Kaya pala madalas hindi namin siya mapatahan agad. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay lahat na ginawa namin. Ganito pala kapag nag-iipin na sila. Hawak mo. 3 wishes, ma'am, para sa kanya, ma'am, sa isip mo lang po, ha? Bumili kami saglit ng bracelet ni Mika na kontra usog daw. Diyos ko tayo, baka online na ngayon ng mga usog. Ang tawag daw dyan sa ginagawa ni ate i-cleansing. Dito ko napansin na lahat ng kunin niya ay gusto niyang kagatin. Sa mall lang kami bumili ng bracelet ni Mika at yun niya ang ginawa niya bago kami umalis. Sumasakit na siguro yung gums niya dito dahil tumutubo na nga yung ngipin niya. Kaya dito ko na nalaman na may tumubo ng isang ngipin. Lahat na mahawakan niya ay gusto niyang kagatin. At dahil nga nag-iipin siya, medyo irritable na siya. Pero kahit nag-iipin siya, ngiti pa rin siya ng ngiti. Diyos ko po, mas mahal pa ang dog food kaysa sa bigas pero nagtitira sila. Ganyang karami yung sinasayang nila kapag wala kami nilalagay nitong steamy meat. Etong steamy meat nga ang dahilan kung bakit ubos ang laman ng bowl. Ang laking tipid nito dahil eto nga itotoong karne. Yan na nga araw-araw ang inuulam nila dito. Dinudurog namin siya tsaka namin ibibigay kay Kimpoy. Dahil kung isang buong ibibigay namin, Diyos ko dahil isang lunukan lang yan. Diba? Inubos niya ulit yung tira niya. Kapag nag-iipin sila, talagang medyo irritable at hindi talaga maganda ang mood. Kaya naman lahat ay ginawa namin para hindi niya mapansin yung sakit dahil nga itumutubo na yung ngipin niya. Talagang ready si Kiray para mapasaya si Mika. Nagtataka nito si Mika kung bakit ang haba ng hair ni Kiray. Pares na pares pa sila ng kulay ng buhok. Kung hindi ginawa ni Kiray to, baka kanina pa irritable si Mika. Sa mga mamis dyan, ano ba ang dapat namin gawin kay Mika kapag nag-iipin na? Nai-imagine ko na konting buwan na lang, lahat sila dito igagawing manika ni Mika. Kahit nag-iipin na, masayahin pa rin. Tuwan-tuwa siya nito dahil nakikita niya si Kiray na may sombrero at buhok. Natatakot kami lahat dito dahil nasa stage na siya na pag-iipin. Dahil sabi nga nung iba mahirap daw kapag nag-ipin na. Pero bakit naman ganito? Tuwan-tuwa pa din siya. Sila Kiray nga gagawin ang lahat, mapasaya lang si Mika. Hindi niya talaga tinatanggal yung sombrero niya dyan para nga matuwa si Mika. Kagabi nga lahat kami puyat dahil alauna na ng madaling araw natulog si Mika. Irritable siya kagabi dahil siguro tumutubo na yung ngipin niya. Grabe ang pagmamahal ni Kiray. Kahit gawin siyang manika okay lang. Sa ngayon nga isang ngipin pala ang nakita namin tumubo. Lumabas lang ako saglit ganito na ang itsura ni KK. Kung saan siya abuti ng antok doon na siya matutulog. Nagtataka kami dito kung bakit sunod siya na sunod kay Buriko. Sa sobrang lambing nito ni KK ginawa niya ng unan yung paa ni Buriko. Kahit saan pa talaga magpunta ibabangon siya para sumunod. Etong si KK nga kamukhang kamukha ng nanay ni Bukoy-koy na nasa heaven na ngayon. Yun nga si Mami Kaylu. Maya-maya nga bumalik na kami ng kwarto dahil nagising na si Mika. Diyos ko parang hindi yata masaya yung kasama ni Mika kaya ginawa na siyang manika. Parang baliwala lang tuloy kay Mika yung pag-iipin niya.